ka muna. Nagkayayaan ang mga katrabaho ni Myla sa birthday ng kanilang kasamahan. At bilang pakisama, sumabay si Myla sa kanilang pagsasaya. Subalit, pero hindi ko alam na nilagyan pala nila yung juice ng alak. So yun yung pinainom sa akin. At sabi ko para talaga akong nahihilo. So yung time na yun sabi ko ako nang papasok. Sabi nung kaibigan ko, wag isara na lang natin kasi namumula ka. Tapos ang daldal mo, hindi ka madaldal, tahimik ka. Sabi niya lasing. Sabi ko hindi ako lasing. Sabi niya tara na matulog tayo. Na doon ako halos tumutuloy sa apartment niya kasi naawa siya nga sa akin na wala nang natitira. Tapos mamamasahe pa ako. Pero doon sa pagkakataon na yun, sa lugar na yun, nandun yung matagal nang may gusto sa akin. Tutulog tayong sabay, sabi ko pa doon sa kaibigan kong bakla. Sabi ko, ay ayoko, kahit pa paano lalaki ka pa rin. Tapos sumabat tong patang nanliligaw sa akin, o para secure ka, samahan kita. Sabi ko, ay sige nga toy. kasabay ng paggapang ng dilim, isang bangungot ang dahan-dahang lumamon sa kanyang mundo. Pagising ko, nagulat ako. Parang may kakaiba, may nangyari ba? O sabi ko may masakit. Maya-maya, kumatok yung batang lalaki. Tapos sabi niya, pananagutan naman kita. Tapos nagulat ako, kung may ginawa ka sa akin, sabi niya, oo. Ayaw mo kasing maniwalang mahal kita. Sabi ko, hindi mo ako mahal. Kasi kung mahal mo ako, nirespeto mo ako. Parang naulit na naman sa akin. Bakit paulit-ulit nangyayari? Sabi ko, wala kang pananagutan. Kalimutan mo na ang nangyari. Sabi niya, hindi, babalik ka sa akin isang araw. Pagkalipas ng 6 na buwan, hinarap niya ang isang katotohanang gumulat sa kanya. Nalaman kong positive. Nabuntis pala ako. Hindi ko na naman alam anong gagawin ko. Siyempre, magagalit yung nanay ko. At nung mga panahon na yun, pastor na yung kuya ko. Bumalik na ako pagkaraan ng 6 months. Sabi ko, bumalik ako para ipaalam lang sa'yo yung ginawa mong kawalang hiyaan nagbunga. Kung pananagutan mo, salamat. Kung hindi, walang problema. At hindi na rin ako bumalik. At sa kabila ng takot, unang pinagtapat ni Myla sa kanyang ina na siya ay nagdadalang tao. Nagalit siya, pinalayas niya ako. Dito ko na naramdaman na hindi talaga ako nakawin ng pagmamahal sa nanay ko. Kasi sabi ko sa panahong ito, kailangan ko siya pero hindi ko siya naramdaman lalo. Sabi niya, napakawalang hiya ko. Sinira ko yung pangalan ng kuya ko bilang pagpapastor na akala ko ay magiging kakampi ko siya. Pero hindi. Naglakas loob si Myla na aminin ang kanyang kalagayan sa kapatid na isa ng pastor. Doon ako nag-expect sa kuya ko, nasaktan niya ako. Or palayasin niya ako. O kaya sampalin niya. Yung lahat ng ina-expect ko sa kanya, hindi ko na. Wala siyang ginawa kundi umiyak at humingi ng tawad. Sinasabi niya lang, patawarin ko siya kasi hindi na niya ako naprotekta. Habang sinasabi ng kuya ko yun, parang hindi siya ang kuya ko. Parang si Lord na nakadipa. At sinasabi niya, kahit sino at ano katanggap kita. Pinili ni Myla na ipaglaban ng anak at tumayo sa sariling paa habang humuhugot ng lakas sa Diyos. Sabi ko, Lord, paano ako magiging ina kung wala akong kinamulatan para maturalang maging ina? Paano ako magiging magulang? Hindi ko kaya, Lord. Kaya sabi ko sa Panginoon, tulungan mo akong maging magulang. Mali man ang dumating siya sa akin. Pero para sa akin, siya lang yung masasabi kong akin sa pagkakataon na yun. Pero yun din yung naging daan ng Lord para mas lalo ko siyang makilala. At makita ko yung sarili ko sino ako at ano ako sa harapan ng Diyos. Inibig niya ako ng buong po. Grabe Lord yung pagkakadurog sa akin ng panahon. Pero binubuo palagi ako ng aking Panginoon. Nagbago ang bawat araw ni Myla mula nang dumating sa kanyang buhay ang kanyang anak. Yan yung naging source of hope ko. Siya yung naging dahilan ng Lord para maging matapang ako. Harapin ko yung mga bagay na hindi ko kayang harapin. Kasi mas pinaramdam sa akin ng Lord na buo ako kasama ka. Simula na ba ito ng biyaya o may bagong banta sa kanyang buhay? Abangan bukas. What do you do when the people you trust the most betray you?
when the ones you should protect become the source of your deepest wounds. Myla Lim's story is one of heartbreak, but also of hope. She was violated, rejected, and left to carry the consequences alone. But during her pain, she encountered a love that never fails. At ang pag-ibig na iyon ay hindi galing sa mundo, kundi mula kay Jesus. Nang siya'y itinakwil ng ina at halos lamunin ng kahihiyan, ang kanyang kapatid na lalaki, isang pastor, ang yumakap kay Myla nang may habag ni Kristo. Sabi niya, patawarin mo ako kasi hindi kita naprotektahan. And this echoed the heart of Jesus, who says to each one of us, I see your pain and I am here to heal you. God's love pursues you until He finds you. You are not and will never be forgotten. You are the one He came for, the one He's calling home today. His arms are open, wide, ready to restore you with grace and joy. All He asks is that you let Him in your heart and life, and let Him fill you with His love, and bring healing to your brokenness. We want to pray for you right now, and let this be the prayer of your heart. Just say, Dear Jesus, I surrender my life to you. I bring to you my pain, all my feelings of rejection and brokenness. I don't know what to do with it, but what I know is that you love me unconditionally. You went to the cross and died on that cross. And today, I receive that free gift you're giving. And Lord, I invite you now to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will bring healing, to be the God that will set me free from this pain, this rejection, this brokenness. Thank you for loving me. Thank you for giving me a brand new life. I pray this prayer from my heart. In the name of Jesus, amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, Yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa Prayer Center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Ang pag-asa ay parang isang buto. Kailangan ng pag-aaruga upang lumago. Dahil sa inyong suporta, patuloy ang CBN Asia sa pagtatanim ng pag-asa. Hindi tayo titigil dahil marami pa ang kababayan nating nangangailangan nito. Maging kabahagi na at mag-donate ng 500 pesos sa CBN Asia. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng access sa A Proverb a Day Reading Plan and 31-day video devotional to gain wisdom, guidance, and encouragement for daily life. We're back on the 700 Club Asia. Kanina napanood natin ang mahalagang tagpo sa pagitan ni Myla at ang kanyang kuya. Ngayon naman, aalamin natin ang naging tugon ng isa pang kapatid ni Myla. Let's welcome on the show, Pastor Joel Adelan. Salamat sa inyong pagpapaunlak, Pastor Joel. Salamat din, sir, sa pag-anyaya. Welcome to our program. So, bilang kapatid ni Myla, ano po ang unang pumasok sa isip ninyo, nang malaman ninyo ang nangyari sa kanya? Okay, kasi recently lang yun, Last diba? year mo lang nalaman, ano? Opo. Nalaman ko kasi yung kwento ng kapatid ko, last year lang, bago lang. Pero bilang tao, kahit Christian ako, talagang nagulat ako. Of course. Wala sa isip ko na mangyari sa kapatid ko. Kasi yung kapatid ko, apat po kami, 3 lalaking panganay, siya yung pinakabunsong babae. Right. So talagang nagulat kami at hindi lang nagulat, kundi naisip ko kagad na talagang matindi pala ang pinagdaanan ng kapatid ko. So nagkaroon ka ba ng compassion o galit? O ng galit? Naging Siguro, reaction mo? sir, yung galit ay
wala yung galit, kundi ang naramdaman ko dito yung awa. Yeah. Yung pagkaawa na talagang may mga tao pala talaga na may mga pinagdaanan na hindi natin nalalaman kaagad. Correct. At saka hindi niya brinodcast sa inyo. Oo. Diba, bilang kapatid, di ba? No, tinago pala ni Myla itong nangyari sa kanya ng more than how many? Almost 20 years yata. Tama po, niya, no? napakatagal Tinago. po. Wow. So, paano po ninyo hinarap yung emosyon na yan, no? Sa gitna ng kanyang pinagdaraanan? Una, nung malaman ko yan, yung kalagayan po na yan, wala naman. Sa totoo na nakaramdam na matinding kalungkutan. Pero sa lahat po ng ito, isang bagay, ang tanggapin ko ang nangyari. Okay? Yung pagtanggap. Oo, na talagang nakita ko na hindi pala kami exempted, ang pamilya ko, ang kapatid ko na yung nangyari sa kanya ay kala ko sa iba lang, pero nangyayari din pala sa kapatid ko. So, ikaw bilang pastor, naglilingkod ka kay Lord, no? Sinabi mo, nung nalaman mo, hindi ka naman nagalit. Nagkaroon ka ng awa para sa kanya. Opo. Pero yung, what about kay Lord? Kay Lord, meron bang question ba si Lord? Bakit naman inalaw mo nangyari yan sa kapatid ko, Lord? Alam mo naman, you know, ang dami na natin pinagdaanan sa family, tapos parang dagdag pa yon. Siguro, sir, sa panahon kasi nung malaman ko, nakilala ko ng Panginoon, Christian ako. Pero kung dati na hindi pa ako Christian, ang totoo po kasi galit ako sa Diyos Ang totoo po yung mga gawaing tulad ng nakilala ko ng mga Christian church, isa nga ako sa binabato ko yan. Galit ako sa kanila. Binabato mo Inuusig ko. Talaga? Opo, binabato ko. Kahit yung pastor, pag nagagalit, binabato ko sila. Bakit? So, Bakit? Saan nanggaling yung galit na yun? Kasi sa panahon na yon, dito lumalabas yung totoong galit sa Diyos na sabi ko, kung talagang mahal kami ng Diyos, ang kaming pamilya, bakit pinabayaan kaming magkakapatid? Yeah. Okay, so... Pero yan yung bago kababata, nabandon kami. So, yun yung kalagayan na talagang marami akong katanungan sa Diyos at galit. Okay, kaya sa damdamin ko, alam kong may Diyos. Pero dahil sa karanasan, pilit kong sinasabi na walang Diyos, hindi totoo ang pag-ibig ng Diyos. Pero lately, nung malaman ko itong kalagayan ng kapatid ko, na last year lang, Christian na ako. So, kung ang tanong ay ano ang maging damdamin ko sa Diyos, no? Nakita ko ang lahat na sabi ko na lang, pinaubaya ko lang, Lord, alam ko ang lahat ay may dahilan. May purpose ang lahat. Siguro, isa sa nakita ko, at nang malaman ko ito, at ako bilang Christian na rin, sabi ko, isang kaparaanan para marinig din ng maraming tao, especially mga kababaihan, na dumaranas sa katulad ng kapatid ko na hindi lang pala sila ang nakaranas nito, at maging yung napanood nila na kwento ng kapatid ko ay nakaranas din, pero hindi naging huli ang lahat. Kaya sabi ko, may purpose si Lord. Amen. Okay, so speaking about that purpose, no, bilang isang pastor, paano po ninyo na ipapaliwanag sa mga tao ang ganitong klaseng trauma? How are you able to put purpose to the pain of Myla? Okay, so sa mga tao na ngayon ako ay isa sa humaharap sa maraming mga tao, pinapaunawa ko sa kanila na talagang hanggat tayo nabubuhay sa mundong ito, humaharap tayo sa maraming pagsubok, mapanganib na panahon. Kaya dapat talaga lumaban tayo, magpakatatag. Okay, magpakatatag tayo sa kalagayan. Pero isang bagay na sinasabi ko na hindi pa naman huli ang lahat. No? Sa mga kwento ng buhay na sinasabi ko sa lahat, pinapaliwanag ko, ano man mga pangit na kwento ng buhay na nangyari sa atin sa mga nakaraan. At kapag tayo lumapit sa Panginoon, may pag-asa ang buhay, kaya niyang gumawa ng mga panibagong kwento sa bawat tao na nagtitiwala sa Kanya. Amen. So, ano po, no, sa palagay po ninyo, ano dapat ang response ng mga church sa mga katulad ni Myla na may bit-bit na trauma at, pain na ganyang kalaki? Siguro sa katulad ko at sa mga nakakarinig sa programang ito, nanonood, na natuklasan ko na may pag-asa ang buhay sa mga pinagdaanan,
ay huwag nating baliwalain. Maraming mga katulad sa kwento ng napanood natin sa kapatid ko na hindi nagsasabi. Okay? Kaya bilang tayo alam na mayroong Diyos na pwedeng tumulong, abutin natin sila, huwag baliwalain, huwag antalain. So, kailangang maabot sila. At pangalawa, maunawaan natin ang mga taong katulad nila na nasaktan. Pag naunawaan po nila na tanggapin natin sila at unawain, mas madali po nila tayong pakinggan. You know, that's so true, no? Because many people, because of shame, they will not open their mouth or advertise it. Pero tama si Pastor, you need to reach out to them. You need to be sensitive na when you hear stories like this, the more they need acceptance from you instead of, you know, talagang... Or isikreto nyo, or ibaliwala nyo, kailangan talaga harapin. Grabe. Pastor Joel, naku, maraming salamat sa time mo at sa mga advice mo. Thank you for being a good brother to Myla and for being a good pastor to women with trauma. Somehow, the love that Myla received from her brothers cushion a little bit, di ba? Nakatulong. Yung emotion niya talaga. Ang kwento ng magkakapatid na Joel at Myla ay isang paalala na kahit gaanong kabigat ang pinagdaanan mo, may Diyos na hindi kailanman lumalayo. Sa gitna ng kahihiyan, rejection at takot, naranasan ni Myla ang yakap ng Panginoon. Isang yakap na puno ng pag-ibig, pagpapatawad at panibagong simula. Baka ikaw rin ay may sugat na pilit mong tinatago. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Nandito ang CBN Asia Prayer Center. Bukas kami 24/7 para sa iyo. Tawag ka lang o mag-message sa 700 Club Asia Facebook Messenger. Ang ating mga trained Prayer Center representatives ay handang makinig, magdasal at magbigay ng pag-asa sa inyo. At kung gusto mong mapanood ang mga kwento ng pagbabago at pag-asa tulad ng kay Myla, bisitahin mo ang YouTube channel ng The 700 Club Asia. Doon mo makikita kung paanong binabago ng Diyos ang buhay ng mga taong akala nila'y wala ng pag-asa. I-follow mo rin kami sa Facebook, Instagram at X para sa mga updates, devotionals at inspiring content na araw-araw mong mababasa. Isang post lang ang kailangan para ma-remind ka na mahal ka ng Diyos. At kung gusto mong magbasa ng mga devotionals na magpapalalim sa iyong pananampalataya, bisitahin mo ang cbnasia.org. May mga artikulo doon na tiyak na magpapalakas sa iyo sa bawat yugto ng buhay mo. Para naman sa mga laging on the go, huwag kalimutang i-download ang Tanglaw app. Isang free audio devotional na pwede mong pakinggan kahit saan, kahit kailan. Available ito sa Google Play Store, App Store, Spotify at Apple Podcasts. Sa aming pagbabalik, ating makakausap si Myla tungkol sa kanyang pinagdaanan habang mag-isang pinagbubuntis ang anak. Diyan lamang kayo. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo. Nananalangin para sa mga taga Cebu at sa lahat ng naapektuhan ng kamakailang lindol. Ipagkaloob mo po ang katiwasayan sa mga nagdadalamhati, tulong sa mga nawala ng tahanan at kabuhayan, at kagalingan sa mga nasugatan. Iligtas mo sila mula sa kalungkutan at pangungulila. Bigyan mo rin po sila ng pag-asa at tibay ng loob upang muling makabangon. Pagpalain mo po ang mga tumutulong, naway magkaisa ang komunidad sa pagkakawang gawa at malasakit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo ay nanonood pa rin ng The 700 Club Asia, isang pagpapala na makakasama muli si Myla Lim dito sa show. Maraming salamat, Myla, na nandito ka ulit. What's this? For the 4th day! I know. Thank you for being here, Myla. Myla, nung sinabi nung lalaki na pananagutan kita, ano naman yung naramdaman mo? Siyempre natakot po ako. Hindi ko po inintindi yung sinabi niyang pananagutan niya ako. Ang natakot ako, paano ko paninindigan. Oh, kasi you're confused. You know, what happened? Oh, why I wake up to this situation, di ba? Grabe. So, may pagkakataon po ba na sinubukan mong
magsumbong o humingi ng tulong sa ibang tao, sa family or sa friends? Hindi po, natakot din po ako. You just kept it to yourself lang? Opo. Oh, ang hirap nun ha. You know, when you keep it to yourself, ang bigat. Ang bigat ang feeling mo, yung dala-dala mong secret. Nire-replay mo ba sa utak mo o tinanggal mo siya sa memory mo? Tinanggal ko po. Tinanggal mo. So, hindi mo siya iniisip? Hindi. Pero nandyan? Nandyan lang. Nandyan lang. So, ano ang naging role ng iyong pananampalataya kay God, no, sa pagharap ng trauma, ng rejection at yung pagiging isang dalagang ina? Malaki po yung naging part ng aking pananampalataya at pagtitiwala kasi sabi ko, paano ako magiging ina na wala naman akong kinagis ng ina at wala akong tutularan, paano ako mamuhay na mayroong ina. So, ang sabi ko na lang sa Panginoon na pinanghawakan ko na hindi niya ako iwan, hindi niya ako pababayaan. Sabi ko, Lord, hindi ko alam ang paano maging ina, pero alam kong i-guide mo ako paano ako maging mabuting ina na kasama ka. Alam mo, napakahirap yun kasi wala kang role model, no? No, so, paano mo natutunan yakapin ang papel bilang ina? Kasi wala kang role model. Kaya nga, dumating ka dun sa point na yun, talagang wala kang example. So, saan ka umasa ng solusyon, ng strength, ng hugot? Umasa po siguro ako, Pastor, doon dahil hindi ko naranasan ang magkaroon ng magulang, ng nanay. O maski na auntie man lang, kahit o sino, grandma. So, doon ko hinugot na ito yung pakiramdam na hindi ko naranasan. Ngayon, lahat ng kakulangan na mayroon ako, kailangang mapunuan ko doon sa anak ko. Na kahit natatakot ako paano ang bukas namin, pero kailangan yung pagmamahal na hinahanap ko, mayroon siya. Alam mo, that's the instinct of a mother, Yes. no? Yung hindi niya natanggap, what she did not get, she wanted to give. All, todo. Tama. I love that. Yan. I love that. Oo. So, ano ang gusto mong iparating sa mga kababaihan na dumadaan, sa ganitong karanasan na siguro at this point, natatakot sila. They're either ini-erase nila sa memory nila yung trauma na yon o palagi nilang nire-replay tas sinisikreto lang nila. Ano ang payo mo sa kanila? Ang magiging payo ko lang po sa kagaya ko na nakaranas ng ganitong sitwasyon kaysa ito po ay kanilang erase o baliwalain, harapin po nakasama ang Lord kasi wala pong pwedeng tumanggap, humarap na kahit sino kundi ikaw lang at ang Diyos po ang pwedeng makatulong para harapin mo anumang mga sitwasyon. Kaysa talikuran mo, harapin mo po na may takot na Lord, kaya ko to dahil sinabi mong hindi mo ako iiwan. Lahat po tayo makakalaya. You know, I love that. I love that advice of Myla. And I remember one time I was interviewing Dr. Harold Sela, who's already in heaven. And I asked him example, sabi ko, Dr. Harold, if your daughter came home and tells you, I'm pregnant, ano mo sabi niya? That's not the time to sermonize. That's not the time to get angry. That's the time to hug your daughter and assure her that you love her. Amen. Ina-affirm mo siya. Oo. Yeah. Saka napakalaging bagay sa buhay mo, no, Myla, na nalaman mo na mahal ka ni Lord. Tama. Yun ang talagang... Yun yung naging backbone mo. Kaya nakasurvive ka at naging mabuti kang ina. So, maraming salamat, Myla, for bravely telling your story to everybody here. And your experiences, grabe. So I think we should pray, no? Because I'm sure we have a lot of viewers who are watching right now. At siguro kayo po ay may malaking bitterness, may malaking unforgiveness sa inyong buhay. Maybe some of you have gone through being raped, and maybe to this day you're in denial or you have trauma. I want to pray for you right now. Lord Jesus, you love everybody, especially the women, Lord Jesus. You valued them. You put them on the same level as men. You died for both men and women. So pinagdadasal ko ngayon, any female here who is traumatized because of rape or abuse, or you were beaten up,
or iniwan ka, nireject ka ng iyong mga parents, ng iyong asawa, I lift you up, for the love of Jesus will heal you. I pray also for those who are men, because men also go through this. I lift you up if you have been raped, if you have been abused, if you have been hurt in a horrible and terrible way. I pray that the Lord Jesus will heal you. Come to the Lord. Give Him, kunin mo yung pain na nasa puso mo ngayon. Ganyan, at ibigay mo sa Kanya. And you know what the Lord is gonna give you back? He's gonna give you His love. And His love is bottomless. It's too great to have a height. It's too great to have a width. It's too deep to have depth. And you will feel change. Katulad kay Myla, you will be changed. And that is my prayer for you right now. Amen. 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 Thank you, Lord. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. In our Push Pilipinas segment, we lift a prayer request to God from our Facebook page and rejoice in His powerful answers. Ayan, kay MJ Hoffman, Lord, please always protect me and my loved ones. Father, we thank you and we praise you that you are the God who is our protector. You know everything that happens to us. Amen. So even now, thank you for protecting MJ and all his loved ones. Lord, and all those that are watching right now, we release your peace and your freedom in Jesus' name. Amen. Kahit gaano kabigat ang pinagdaraanan mo, kahit gaano kadurog ang buhay mo, may Diyos na hindi sumusuko sa iyo. Siya ay kasama mo, handang umalalay, magpatawad at magbigay ng bagong simula. Okay, bago kami magtapos, iiwan namin sa inyo ang salita ng Diyos mula sa Romans 8:28. Alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Siguradong na-bless ka sa kwento namin ngayon. Nagagawa natin ang show na ito ng walang paid commercials dahil sa suporta mo sa CBN Asia. Kung nais mong magpatuloy ang The 700 Club Asia, we encourage you now to send us a monthly donation. Just scan the GCash QR code on the screen using your GCash app or visit cbnasia.com/give for other ways you can send your donations like bank transfer or credit card. Pwede rin. Alright, abangan bukas ang pagpapatuloy at pagtatapos ng kwento ni Myla Lim. Same time, same channel, dito pa rin sa 700 Club Asia. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Hayaan mo si Lord ang sumulat ng bagong kabanata sa buhay mo. Pagpalain kayo ng Diyos. Bye! Matapos ang maraming taong trauma, paano magsisimula ang kanyang ganap na paggaling? At ano ang happy ending sa mga pinagdaanan ni Myla Lim? Biyernes alas 12 ng hating gabi sa GMA.